Lahatang tuntunin at mga kataliwasan sa pagpapantig. Ito sa pag-re-spell ay ang pag-aangkop ng mga hiram na salita ayon sa tunog, baybay at paraan ng pagbasa sa wikang Filipino upang maging mas madaling maintindihan at magamit. Mga halimbawa: akasya na galing sa salitang akasya, individual galing sa salitang individual, at iba pa, teniente, aguador, serye. Ang unang kataliwasan. Ito ay ang pagpapanatili ng unang patinig sa mga salitang may kambal patinig na nasa unang pantig. Ginagamit ito upang mapanatili ang tamang bigkas at anyo ng mga maiikling salita. Kapag inalis kasi ang unang patinig, maaaring magbago o maging mahirap unawain ang salita. Mga halimbawa: tiya, piano, piyesa, puwersa, at biyuda. Ikalawang kataliwasan. Ito naman ay ang pagpapanatili ng unang patinig kung ang kambal patinig ay kasunod ng dalawa o higit pang kumpol katinig. Ginagamit ito upang mapadali ang pagbibigkas at pagpapantig ng mga komplikadong salita. Kapag tinanggal kasi ang unang patinig, nagiging mahirap bigkasin ang salita. Mga halimbawa: ostia, impyerno, leksyon, eleksyon, at biskwit. Ikatlong kataliwasan. Ito ay ang hindi pag-aalis sa unang patinig kapag ang kambal patinig ay sumusunod sa tunog na H. Ginagamit ito upang mapanatili ang malinaw na tunog ng titik na H, lalo na sa mga technical at pang-edukasyong salita. Mga halimbawa: mahika, estratehiya, kolehiyo, rehiyon, enerhiya. Ikaapat na kataliwasan. Ito ay ang pagpapanatili ng patinig kung ang kambal patinig ay nasa hulihan ng salita at may orihinal na diin sa unang patinig. Ginagamit ito upang mapanatili ang orihinal na bigkas ng mga salitang hiram, lalong-lalo na sa mga nagmula sa wikang Espanyol. Halimbawa: ekonomiya, geografiya, filosofiya, astronomiya, at anatomiya. Malakas na patinig. Ang malakas na patinig ay tumutukoy sa hindi pagbabago ng baybay o hindi pagsisingit ng titik na Y o W kapag ang kambal patinig ay nagsisimula sa malalakas na titik tulad ng A, E at O. Ginagamit ito dahil hindi naman nagdudulot ng kalituhan sa pagbigkas at pagsasama ng mga malalakas na patinig. Kaya mas mainam na panatilihin ang orihinal na anyo ng salita. Mga halimbawa: ideya, leon, teorya, ideolohiya, maestro. Maraming salamat po.